Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video, pakita ko lang sa inyo yung nakasala nga natin na breeder. So nagsalang na tayo para sa summer race next season. At saka para sa North race next season. So next year na yun ano. Nagsalang na tayo na breeder. So isa lang naman yung breeder nga natin na sinalang para sa karera nga na yun. Siguro magsusuksok tayo dito sa isang breeder natin na sinalang, mga 3 pares. So ganun na tayo magsalang ngayon para hindi malaspag yung mga ibang breeder nga natin. So sa mga nanghihiram nga sa atin ng mga breeder, pasensya na, wala ako ngayon mapahiram na breeder sa inyo. So kasi itong mga nasa stock lot namin, medyo mga bata pa yan. Saka yung iba dyan medyo nalaspag, kumbaga nagamit ng sunod-sunod. So katulad nito, ayun yung Santa Margarita finisher nga natin, tawid dagat ng South. So medyo sunod-sunod na breeder nga yun na breed na gawa natin dyan. Pero ngayon tingnan nyo, condition naman na. Pero sa ngayon pahinga muna siya, wawa naman kasi. Kaya nasabi ko sa inyo na wala akong mapahiram tulad ng mga kumpare ko dyan. Pero lalaanan ko kayo, huwag kayong mag-alala. Yung mga tropa natin dyan na kadikit, lalaanan ko kayo na talagang may papahiram ako sa inyo. Pero sa ngayon, intindihin nyo muna, tingnan nyo na may nakasalang ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos meron pa rito, 7, 8, 9, 10. So 10 pares na breeder yung nakasalang nga natin ngayon. So pili na lang naman yung pahihiramin natin ano. Pili na lang yung mga tropa natin pahihiramin kasi nagka-issue nga ako na sa mga ibang tropa nga natin dyan. Pero tropa ko pa rin naman sila ano. Pero syempre didistansya lang tayo ng konti. Kung imbis na nagpapahiram tayo ng breeder, susuksukan natin sila. Okay lang na suksukan natin sila, wala naman sa ating problema yun. Pero yung papahiram tayong breeder, mahirap na kasi ang dami ko kasing tropa na napahiram ng breeder. Tapos ang nangyayari, hindi na naibabalik sa akin yung breeder. Napapahiram din nila sa iba daw, tapos namamatay. So napakahirap kasing mag-produce or napakahirap mag-ingat ng breeder. So kaya nga tinawag natin breeder. Alam natin na sigurado lahat ng iaanak mo dumudulo or may napapatunayan kahit papano talagang nakikipagdikdikan hanggang dulo, kaya ginawa natin breeder. So hindi naman tayo magbi-breeder nang hindi natin tatawagin yung ibon na or yung kalapati na breeder kung laging training pa lang, ubos na, wala na. So kaya natin tatawagin breeder. Magaling yung mga nagiging anak, saka naging magaling din silang flyer dito sa loft nga natin. So tulad na to, Santa Margarita finisher. Yung mga kapatid nga nito nag-overall na rin sa atin ng Norte. So hindi man tayo pinapalad sa superset, pero pumapasok tayo sa overall champion. So kaya ako tinatawag na breeder. Kasi talagang siya yung siya mismo talagang alam mo na lumipad, tumawid ng dagat. Kaya kung sakaling isa lang man natin yung anak niya, aasahan natin talagang dudulo rin, makakatawid din kasi yung nanay or yung mga magulang nakatawid na, yung mga anak pa kaya tapos papares mo sa magandang kak. Kaya yun nga mahirap nga yung sabi ko nga, may ilan naman tayo napahiram na na ganun. Pero syempre pag ako ang nanghiram, talagang ingat na ingat hanggat maaari. Gagamitan ko sitter pagka nangitlog, babalik ko kagad yung breeder kasi alam naman natin ganun ang nangyayari. Kaya pasensya na sa ibang nanghihiram sa akin ngayong panahon na to kasi marami sa atin nanghihiram pero huwag kayong mag-alala, lalaanan ko kayo. Sa ngayon yung mga ibang nagpapasuksok, hintayin nyo, may isusuksok naman tayo sa mga ibang nagpasuksok so hindi rin natin matanggihan. Talagang magaling din naman tayo makisama yun lang so ito, pakita ko na sa inyo yung sinalangan nating breeder. So ito na nga guys, yung solid na breeder nga natin. Simula nag-ibon tayo, talagang ito yung pinaka-solid na breeder, North and South. Talagang ilalaban tayo. Ito yung Morris Gordon namin na 7th overall ng South. So yung kapatid nga nito 1-2 speed, Apari, lap champion. So hindi namin nakakuha yung kapatid niyan, sayang. So ito anak niya. So inbreed yan, puro inbreed lilipad ko ngayon. So nagsasabi na mahina yung inbreed sa liparan, hindi pa rin tayo titigil. Mag-i-inbreed pa rin tayo. 3 pares ang palalabasin nga natin dyan. So bala ko i-stack yung 1 pares.
yung huling pair na lalabas sa kanila. Yung dalawang unang pares na ilalabas nila, ililipad ko sa summer race, young bird. Yung dalawang unang pares, BBC, GRPC, saka CLRPC. Doon natin lilipad yung magiging anak niyan. So, naglabas na yung CL nga yung club nga natin na ring ng Norte saka Summer. Isang ring lang, pwede mo na lipad ng young bird ng Norte saka Summer. Kaya nagsalang na ako. So, saglit lang, mag-iitlog yan kasi maganda condition yan. Sana wag abutan ng pangungulag. Ayan. So, magtatayan. Ito yung nag-aanak sa amin ito yung nanay ng Santa Margarita namin. Ayan, ayan. Tawid dagat. Saka yun ang mga nag-overall namin ng summer race saka north race. Eto. Ayan, ay nanay. So medyo matagal kong pinahinga. Saka ito nga pala yung nanay nung yung muntik na nag-champion ngayon, si Ray Santiago nga dito sa Japan. Ang club nga GRPC. So ito yung hiniram niyang nanay or kadugo nung nililipad niya. Ayan. So maganda yung mga naging speed nga nun. Puro 1K saka 1-1. Ang alam ko Apari kulang 1-1 yung speed nun. So Santa Ana dun lang nasilat. Sana first overall kung nag-clock ng maganda speed. Basta nag-clock na 1K ang speed, sigurado first overall sana siya. Champion. Kaso ang naging speed nga niya 599. Kinapost, naging smash kasi biglang sumamay panahon, ilan lang yung nakapagpauwi nga ng oras na yun. So ito yung nanay, kaya mag-i-stock na rin tayo. Medyo matanda na yung mga breeder nga natin na to. 2018, bali 2017 ang edad niya, mga 8 taon na, 7 taon. So ito, matanda na rin to. Kaya talagang kailangan natin magtira ng linyada. So ayan, kahit dalawang pares, magtitira tayong linyada niya, no? So yun, hanggang dito na nga lang guys yung video nga natin. So in-update ko lang kayo. Ito lang yung gagamitin natin, linyada, para sa ililipad nga natin yung summer race saka north race next year. So magsusuksok na tayo ngayon. So magkamukha naman sila, oh. Magtatay eh. So ito yung anak, ito yung tatay. So isipin nyo, 7 years na tong hen natin. Paano pa yung tatay? Nasa 9 to 10 years old na yan. So kailangan natin mag-stock. So hanggat maaari, i-unli breeding ko na to. So yun, hanggang dito na lang guys. Ingat kayo guys. God bless.